Actually, ikakasal talaga si Chimami dito. Oo, ikakasal talaga siya sa Pilipinas. At merong isang lalaki na gusto siyang pakasalan. Totoo yan. Alam niya. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Welcome back to our YouTube channel. For today's video, nandito po tayo. At alam niyo po, air nga po mga amigo. At kami sa Kabanatuan, nagpa-check up kami. So ang aming resulta ganito. So actually umiinom na ako ng gamot para sa blood pressure. So dati ang Losartan ang iniinom ko. Nagpa-laboratory kami ng umaga, pinabasa ko kay doktora. Ngayon Losartan umiinom ako 50, tapos ngayon pinalitan ng Atorvastatin na 80, mas malaki kasi medyo mataas ang blood pressure ko. Ang Losartan, Atorvastatin sa cholesterol 'yun. Losartan. Ha? Ayan, Losartan na. Oo, Losartan. Tapos yung Atorvastatin na iniinom ko ngayon ay ginawang 80 kasi ang Losartan pala for 8 hours lang pala siya effective, yung effectivity niya. Tapos pagkayari, uric ko okay na tanggal. Meron akong gamot na tanggal sa akin yung sa uric ko. Ang meron na lang, aayusin na sa akin yung bad cholesterol, yung sa cholesterol talaga. So, I think binago na naman yung sa cholesterol ko na gamot. Tapos sa gabi yun nga yung bad cholesterol. Pero yung wala ko sugar, hindi mataas ang sugar ko, okay naman. Si kay Belgium, very good ang sugar niya. Palakpakan. Hindi, pero matko pa rin, kailan pa bababain? Ano pa babain? Kailan do pa ano yung ano niya? Tapos yung ni Kuya Belgium, yung bad cholesterol sa kanya. Yun lang din, yung cholesterol yung problema kay Kuya Belgium nyo. Pero at least yung sugar niya okay na. Ganun. Tapos yung high blood ko, yung blood pressure ko Kuya Belgium na okay po mga amigo. O di ba? Isipin niyo yun, mayroong improvement kasi ako nagboss ako ng rice kaya yung sugar ko naging okay. Kasi rice talaga taas ng sugar. Kaso, syempre pag bumaba yung ako ng sugar ay ng rice, yung pagkain kasi, yung mga pagkain na ulam yan, like yung mga manok, yung mga cholesterol, yung mga balat-balat. So anyway mga amigo, at least nagpa-check up tayo kasi ang gamot na nagpapahaba ng buhay. Kaya wag tayong mag-atubili na magpa-laboratory at magpa-check up kung may nararamdaman. Kahit walang nararamdaman, especially pag 40 years old na kayo, pataas, matanda na si Kuya Raul. Ayan po. So ayan po, pauwi na rin tayo at pupunta tayo kila Marvin mamaya. Di ba meron kang pag-usapan natin ulit si TM? Ano na? Si TM. Pag-usapan na naman siya. Bago tayo matapos yung taon. Ayun nga yan. May nalala kasi ako, habang nag-drive kasi may nakita kasi yung mga lupa, yung bahay na maganda, may naalala ko i-clear ko lang, ayan naman tayo, sabihin tinatapik na naman natin siya. Actually, like ngayon, unti-unti nagiging okay na po yung namin, yung relasyon namin na magkaibigan ni Modra. Kumbaga parang na-realize niya kasi ang totoo po niyan mga amigo, di ba? Nag-ano siya sa akin na gusto ko niyang bumalik, nakikiusap siya sa akin na balik na ako dyan, ng family ko, ganoon. Kaso correct ko, no, hindi muna. Nasabi ko sa kanya. Pero at least, sabi ko, hayaan natin mag-heal ang ating mga puso, ganoon. Actually, okay naman na. Pero ngayon, mas happy na, may peace of mind. Tapos, yung nakakapagbiroan na kami, kagaya before, ganoon lang, na para magkapatid, yes. At wala na parang kasi sa kanya, parang wala na nagbago eh. Parang sa kanya, parang ganun pa rin. Pwede siya magbiruan, pwede kayo magbiruan. Pero I think ang kailangan niya baguhin sa ugali niya yung na dapat maging totoo siya sa akin. Yun, tiwala at saka dapat ay alam niya yung trust, respect. Oo, trust and respect. Ano na naman. After nun, pero tingin ko, ikaw ba tingin mo, maging okay din? Bigyan natin sila maraming chance. Ay, maraming oras para bigyan natin mahabang Pero sa ngayon mga amigo, hindi talaga pwede siyang bumalik dito. Mga 2 years, 3 years, di pa natin alam kung kailan. Basta naging okay siya, gano'n na lang po. Kasi alam ko mahal nyo yun. Mahal nyo si Chamame. Marami nga naghanap kita sa palengke. Kaya namalengke ako kanina dyan sa public market, hinahanap si TM. Ito ba? Oo. Yung marami gusto sa kanya, especially sa mga viewers natin, mga silent viewers natin. So, kahit sa nating tingnan, napasaya naman tayo noon. Yun. Tsaka yung pagturing niya sa atin na bilang pamilya, okay na yun. Kaya lang basta dapat magbago siya. At matutong rumispeto at makontento.
Speaking of TM, di ba about KTM pinag-usapan natin ngayon. So gusto ko kasi naalala ko yung lupa, yung magandang bahay, tapos yung lupa. May naalala ko kasi alam ko may marami kang plano KTM. Nung kung di sana siya umalis dito, siguro alam ko hindi plano, yung promise. Alam niyo promise KTM. Kaso nga lang mas pinili pa rin niya na bumalik. Yan. Marami. Despite na mahirap makabalik na dito. Marami kayong hindi alam na. So ano ba yung mga pinramis mo, pinangako mo sa kanya na di na natupad dahil nga umalis na po si TM? Ayun ako, alam niyo isa-isahin ko. Hihimay-himayin natin mga amigo yung mga promise natin na hindi natupad dahil sa sitwasyon. So ngayon siguro okay na siya pag-usapan kasi wala naman na siya dito mga amigo. Number 1 doon ay nagtitingin kami ng ang unang-una pala, hindi pala, ito pala yung una. Ang una po mga amigo ay actually ikakasal talaga si Chamami dito. Oo, ikakasal talaga siya sa Pilipinas. At merong isang lalaki na gusto siyang pakasalan. Totoo yan. Oo, para siya ay maging citizen, Philippine citizen. Yes, totoo yan. Inaayos namin yung papel. Meron kaming isang requirements na kulang pa, yung parang Senomar sa EG, kaso hindi po nakakuha pa. So yun na lang po inaantay namin. So dumating nag-ayos kami ng papel. Alam niya yan. Pero nakakuha na kailangan kasi yun para sa kanila. Yung yun lang ang kulang namin requirement. So inaayos na. Ang plano talaga ay pagka nagbakasyon siya na mismo ang kukuha. Yun, hindi namin binlag yun kasi para ayaw namin maudlot. Ganun po. Yun ang plano namin para maging Philippine citizen po si Chamame. Oo. Ganun po. Yun po yung isa sa promise ko sa kanya. Yun nga po. Kaya meron na nga talagang nagpatibok sa puso niya. Oo, talagang sila ay kakasal. Kaso nga lang dahil sa sa sitwasyon hindi na natuloy. Oo. Tapos legal naman syempre yung pagkakinasal sila dito. Yun yung isa sa promise na sabi ko gagawin ko siyang Philippine citizen if may magkakagusto sa kanya at may magmamahal sa kanya. Ganun po. Pangalawa, naghanap kami ng lupa para sa kanya. Actually may bulag nga yun eh. Nakakita kami actually. Tapos hindi naman pwede kasi ipangalan agad sa kanya basta-basta. Kasi nga po ay foreigner siya. Yun po yung isa sa promise ko talaga sa kanya. Pag naging Philippine citizen siya, saka sa mga kabilang lupa. Kabilang lupa sa kanya. Yun po isa sa promise ko sa kanya na pagkapatayo ko siya ng bahay dito. Ganon. And then sasakyan. Sasakyan na bibilang ko talaga siya dito pagka natuto na siya mag-drive. So maraming mga material na bagay yung na promise ko sa kanya. At alam naman niya yun. Alam niya. Oo, alam niya. Tapos yung isa pa sa promise ko sa kanya ay ililibot ko siya all over the world. Oo, ililibot ko siya sa iba't ibang bansa. Oo. Dapat nga po mga amigo sa mga travel namin ngayon. Kaya nga nung travel kami ngayon sa Thailand, na siyempre nagsisisi siya dahil nakapag-travel siya, ganoon. I think kung ngayon kasi patapos na yung bahay na pinapagawa doon sa Africa, sabi niya patapos na raw yun lang naman ang kahilingan niya na matapos yun. Oo, tinupad ko naman din mga amigo. And then may promise pa ako na lahat ng family niya ay dadaling ko sa Pilipinas para makapag-travel. Ganun po mga amigos. Isa yun sa pangako natin sa kanya. Marami tayong promise sa kanya na hindi nga natapos kasi nga natupad. Pero at least ngayon siguro pagka napanood niyo tong video na to, marirealize na ang dami palang plano sa akin ni Raul na hindi naman natupad dahil sa mga nangyari. Oo, promise na. Pero I think hindi naman siya nagagalit kung hindi natupad yun kasi syempre, nagkapag-desisyon na naman na siya lang umuwi, ganyan. Pero ang gusto nga niya is bumalik na rito. Sabi niya, kung kailan mo nga gusto, babalik na ako dyan. Di ba sinabihan mo siya na pag umuwi ka, matagal ka naman. Matagal babalik. Oo, makakabalik. Sinabihan mo siya, di ba? Klaro yun sa kanya. Klaro sa kanya, pero yung message. No importa. Yung message, wala. Kailan na umuwi. Oo, sabi niya, uwi na kami, ganun.
That time is parang depression, no? Nakawa nga din ako parang may depression siya that time. Pero nawala yung depression niya nung nakauwi na siya. Nakauwi na siya, oo. Para din naman sa kanya siguro kaya nakauwi. Pero syempre ang suffer yung mga bata. Oo. Tapos ang promise ko pa sa kanya, sabi ko sa kanya ay yung di ba pagpunta ng mga anak niya rito na yung iba na nandoon, pati si Nena at saka si Mahmoud pupunta rin dito sa Pilipinas. Ganyan yun ang mga promise na hindi natupad. Pero ang tanong ba, nagalit ba si Mudra dahil hindi ko natupad yung mga pangako? Yung nagalit ba siya dahil si Chamameg dahil hindi ko natupad yung pangako ko? Sabi ko sa kanya, hindi naman. Para sa akin hindi naman siya, kasi ganun pa rin naman nung pagbalik niya doon sa EG, parang naging okay naman yung pakiramdam niya, ganyan. Medyo siguro dumistansya lang, ganun. Pero ang pinaka tingin ko na promise ko sa kanya dito na yung pagkatayo ng negosyo. Tatayo kasi siya ng negosyo na sa kanya talaga. Oo, ganun mga amigo. Kaya nga sabi ko nga, hindi lang 100%, 200% yung binigay ko para sa kanya. Oo, yung mga nakaplano sa kanya. Pero nabigyan naman natin bigyan naman natin lahat. Ganoon. Ikaw, Kuya Ben, yung tanong niya kita. Tingin mo, tingin mo ko ikaw si Kuya Raul, ano ang reason para pabalikin ko siya? Ano tingin na reason mo para pabalikin ko siya? Ang tingin ko babalikin ko siya. Ako ikaw si Kuya Raul, ha? Okay. Dapat nandito yung bata. May mga bata dito. Dito yung mga anak niya. Siguro, number 1, kung iniwan niya dito, makakabalik siya. Kung iniwan niya yung bata dito. Pangatlo, pag nakita ko na yung pangalawa, nakita ko yung kanyang sincerity na nagbago na siya. Yung hindi na siya naglalay. Hindi siya kagalit? Hindi na nagkakalit. Doon malagat. Ibig sabihin ko, hindi na siya nagsisinungaling. At yung ano ba halimbawa ng pagsisinungaling niya? Nung lahat, di ba, nagkakausap siya di ba yung mga ay hindi niya inaamin na may kinakausap oo, siya dahil nga sa pride, ay, mas pinapakita yung ego niya. Hindi, ayaw niyang aminin sa akin na nakikinig siya sa mga susolyo. Oo, tapos yung mga pagkita nila ni Waka Waka, ni Wesley, na pilit niyang hindi niya inaamin na nakita naman talaga sila. Kasi mas pinapakita niya yung pride niya, yung ego niya na dapat hindi ko sabihin dapat na nakita ko yan kasi baka yung parang nagkakaroon siya sa isip niya ng competition sa pamilya ni Waka Waka, sa pamilya niya. So dapat tanggalin niya yun dapat tapos being grateful ka na may tumutulong sa iyo no matter what, maliit man ito malaki, at may tumutulong sa iyo kaysa diyan ka sa lugar mo na walang tumutulong sa iyo, even your family hindi ka matulungan dahil nga sa kahirapan. So ayan, tapos dapat naging grateful pa rin siya ngayon kasi kahit nandiyan ang pamilya nila, tumutulong ka pa rin, di ba? Binibigyan na pa rin sila ng tulong. You have to be grateful. So kung yun yung mga virtues na yun, yung mga nabanggit ko na mga values na kanyang gagawin sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya, siguro there's a times na baka mapabalik ko siya dito sa Pilipinas. So ibig sabihin kailangan magbago talaga. Kasi isa rin ako sa mga naging saksi, witness nangyayari sa kanyang araw-araw na kanyang ginagawa dito sa Philippines. Tapos actually, hindi man sa pag-dismiss, number 1 pa rin si Tim, chismosa pa rin siya. Di man baka pakita ko ni TM, baka bukas pakita ako nito. Ang sabi ko, ibig sabihin yung pag-chismis,
nandiyan lang yan kasi sa part of our Philippine culture daw pagkikismis. So, walang problema sa akin yan. Actually, sa kanila, Basta yung chismis. yung kasi yung chismis kasi, ano sila ng Spanish pares tayo. So, same na same sila na may chismoso. Ayun, yun lang masabi ko yun. Tapos yung mahalin mo yung mga taong nagbibigay sa'yo ng tulong, tumutulong sa'yo nung ikaw walang-wala pa. Hindi yung sinasakmal mo. Ayun, yun lang. yun lang masabi ko sa'yo. Learn to be simple and simplicity. Yung dating ginagawa niya dati sa tingin ko sa Africa. Dapat maging maging tawag doon, ipakita niya talaga na love niya si Lenlen. Yung family mo. Wag plastic. Yun nga, pakita wag niya. Yung pagkaharap lang okay. Yung pagtalikod may sasabihin di ba? Sasabihin sa ibang tao. Sasabihin sa ibang tao, tapos malalaman namin sa ibang tao. Sinasabi niya, di naman totoo. Yung mga ganun sinasabi niya. Kaya nga. Kasi nga, iba kasi yung family sa bansang kinalakihan niya, tapos yung family sa Pilipinas. Siguro sanay sila talaga parang sa Pilipinas, sanay din sila sa kasi mga walang trabaho, kasi lagi silang inta, kasi walang mga para sa mga walang trabaho. Pero nakaka-hurt pala yun. Kasi walang trabaho. Nakaka-hurt pala yun pagka sa iba mo nalaman yung ganun yung mga chichismis. Tapos pagka kinumpronta mo, sasabihin hindi na sinabi, di ba? Naku, ako sanay na ako sa mga ganyan. Nag-message pa nga sa akin. Pero anyway, mga chismis. Pero ang pinaka na-hurt siguro ako sa mga na ginagawa niya, yung pagka ibang kwento niya sa sa ibang tao ko nalalaman yung mga sinasabi niya. Tapos ending kukumprontahin, tapos pagka kinumpronta, sasabihin niya hindi daw totoo yun ang sabi niya. At siguro pinaka na-hurt ako yung meron siya sinabi kay Lenlen na hindi maganda. Yun yung yung mga nanonood ngayon, ano kaya yun? Yun naman ang bagong alam nila. So ayun na nga. Ang pinaka-hurt siguro yun. Kailangan ba sabihin mo siguro Alin, hindi mo na kailangan, but family should be keep. Huwag na sabihin sa mga social media kasi yun naman ang bagong mo namang issue. Meron sinabing hindi maganda na na-hurt ako, tapos sa iba ko nalaman. Pero nang kinilir ko sa kanya, hindi naman siya, sabi niya hindi naman daw. Hindi, kung hindi, ganun lang naman po yun mga amigo. So, ayan mga kababayan ko, spread love and love and love tayo po. Thank you so much po sa paladang episode at God bless po.